Yo, what's up mga idol? Welcome sa aking channel. For today's video, ang gagawin naman natin ay yung cellphone na nagbubutlop kapag hindi nakasaksak ang charger at yung fingerprint niya na umiinit. So nahulog daw po ito at tumama sa matulis, ang nangyayari na sunog ang fingerprint at ang lakas po niyang uminit. So ayan mga idol, ang model po pala nito ay Xiaomi Redmi 90. Ayan mga idol. So ayan, kung napapansin niyo po, yung pinakagitna po ng fingerprint ay nagkaroon po ng sunog. Ayan. Dahil po yan sa pagkahulog at umiinit talaga siya. Ayan. Kapag i-charge mo siya, kung napapansin niyo po, may laman po ang battery. Pero kapag i-open po natin, ayan, kung napapansin niyo po, namamatay-matay po siya. Hindi po siya nagtutuloy. Nagbi-blink-blink lang po ang logo mga idol. Dapat po lumabas na yung MIUI niya. At ngayon, tingnan niyo po, butlop lang po siya. At ayan mga idol, sinaksakan ko po siya ng charger mga idol. At tingnan po natin ang resulta mga idol. Maaring magtuloy po ito minsan. Pero minsan talagang hindi siya magtutuloy. Ayan, kung napapansin nyo po, nagtuloy po siya. At kapag pinipindot natin, ayan. So hiningi ko po yung password at itest natin yung fingerprint. So ayan, binuksan ko pa lang yung settings at pindutin ko yung fingerprint. Ayan, kung napapansin nyo po, i-search ko sana. Pero bigla po siyang mamatay. Ayan. Tinype ko po yung fingerprint para ma-check. So, ayan, kung napapansin nyo po, nag-reboot po siya, namamatay po siya. So, kahit nakasalpak na ang charger, mga idol, ay namamatay talaga siya. Kahit i-on po natin siya, ayan, mga idol. So, hanggang butlop lang po siya, nalulubat po siya. So, ayan, mga idol, buksan na po natin paano ba ito solusyonan. Grabe, ang lakas po talaga siguro uminit ang fingerprint nito dahil kung napapansin nyo po, nasunog na ang gitna. So, ayan, ang gagawin po natin dyan, papalitan din po natin mamaya at i-check natin kung gagana pa ba siya. So, ayan mga idol, binuksan ko po siya, first time pa po ito mabuksan. At ayan, ingatan nyo rin po yung fingerprint sa mga nag-DIY. At bago ang lahat, mag-shoutout tayo dito mga idol. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat at sa gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So ayan mga idol, medyo matagal-tagal po tayo hindi naka-upload dito mga idol. So ayan, medyo basic lang muna ang gagawin natin mga idol. So yun po yung fingerprint, battery. So ayan mga idol, itong video na to, bago ko po ito in-upload ay umabot na po ito ng kulang-kulang 3 weeks. So ayan, normal naman po lahat. So ayan, kung napapansin nyo kanina mga idol, namamatay-matay po siya. Ayan, kung kita nyo naman po, yung battery ay walang tama. So ganito lang po solusyonan mga idol. Tastasin nyo lang po yan, yung pinaka-takip ng battery. So ayan. At lipin nyo po mga idol, hanapin nyo po yung pinaka-fusible resistance. Sa nagre-reboot kanina ay nandun po ang tama sa pinaka-fusible. Ayan. Yan po yung fusible resistance. So, nasisira lang po yan mga idol kapag nababagsak. So, nangyari po doon, nung nahulog daw pala talaga ito, nung nasira ang fingerprint at malakas ang pagkabagsak, tumama daw sa gilid ng lamisa at ayan, doon po nagsimulang nagpapatay-patay. So, ang gagawin nyo po mga idol para hindi na talaga bumalik ang sira, ayan, tanggalin po natin yung fusible. Safe na safe naman po ang paggawa niyan mga idol kasi marami na po tayong nagawa niyan at wala namang bumalik ang sira. At sigurado po kapag naayos na po ito ay grabe, sobrang kunat na malubat. So, ayan, yan po yung tinanggal natin. So, ang gagawin po natin ay pagdikitin na lang po natin. So, ipag-short na lang po natin para hindi na po maulit ang problema. So, sa mga nagtatanong, hindi daw safe ang paggawa nito. Grabe mga idol, kapag nasundan nyo po ang video, kung isa po kayo sa mga user ng ganito at nagaranas kayo ng ganito, kapag nasubukan nyo po ang ganitong method mga idol, grabe, sobrang masatisfied po talaga kayo dito. Sobrang kunat na rin po, malubat ang battery at hindi na talaga siya magkakaisip pa. Kahit ma-overcharge ay hindi po siya magkakaproblema. Marami na po tayong nagawa nito. Grabe, lahat po sila ngayon ay nag-success na po sila. So, pwede nyo sundan ang video at pwede nyo rin palitan ng battery. Pero dapat ang ipalit nyong battery ay yung mga galing sa unit. So, possible din yun na mayroong fusible at kapag nababagsak din ay bumigay. So, ayan, itest na po natin mga idol. Tingnan po natin kung magbubutlok pa ba siya. So, ayan, kanina, namamatay po siya, nagre-restart kahit nakasaksak ang charger. Ngayon, subukan po natin i-on na hindi nakasaksak ang charger at i-check po natin yung pinaka-fingerprint kung gumagana pa. So, ayan, napapansin ko mga idol, medyo uminit talaga. At kung napapansin nyo po, yung gitna niya ay nasunog talaga siya. At i-check na po natin mga idol, tingnan po natin kasi kanina, hindi po siya nagtutuloy sa menu na walang charger. So, ayan, i-check po natin mga idol. So, una, nung kanina, nung nag-type pa lang tayo doon sa settings, type natin yung fingerprint kung lalabas ba siya. So, ayan, ito po mga idol, hindi na po siya namamatay. At tingnan natin mga idol kung ma-search pa ba natin yung fingerprint. So, ayan, kung napapansin yung mga idol, wala po talagang nakikita o walang na-search na fingerprint. Couldn't find result. So, hindi po nakikita ang fingerprint. Wala pong na-search dahil sira na po ang fingerprint. So, paano ba yan palitan ng fingerprint mga idol? So, wala talaga kahit anong ulit natin. So, ayan, umiinit siya habang ino-off ko siya. Grabe, napansin ko talagang ang lakas uminit. So, ayan.
tanggalin natin yung battery at palitan po natin ang fingerprint. Kung napapansin nyo mga idol, wala pong punit, hindi po naputol ang flex, pero hindi siya gumagana. Ayan mga idol, napapansin nyo po, yan po yung pinaka-problema niya. Kapag nadudumihan na yan or nasunog na po ang pinakalinya niya sa ilalim, possible talaga yan na umiinit siya at hindi na siya gagana. So, ang kagandahan po dito, meron akong original na fingerprint. Galing po ito sa unit. So, ayan, kung napapansin nyo po, yung isa merong sunog sa gitna at yung ipapalit kong mga idol ay wala pong sunog sa gitna. So, ang kagandahan kasi dito kapag original na fingerprint ang ilagay ay 100% talaga gumagana. Ayan. Kung napapansin nyo po, isa yung sunog, yung kanina. So, pinalitan na po natin at tingnan po natin mamaya kung ma-search na ba natin ang fingerprint. So, ganun lang kasimple mga idol. Isiksik lang po natin sa dalawang butas doon sa gilid. At ayan, ibalik na natin mga idol. So, salpak natin yung battery at ibalik natin ang mga screw. So, maraming salamat po pala mga idol sa lahat po ng nagtitiwala. So, ang paggawa po nito ay pinalalamove lang po ito at nakuha naman po ito sa loob po ng 3 oras. Kasi marami po kong ginawa. Umaga po ito pinadala at ayun, kinahapunan ay naibalik ko ito. So, 3 hours po ito sa akin. So, sa mga ganitong unit naman, kung nagpagawa kayo mga idol, kung nag-walk-in kayo, ay mabilis lang po natin gawin. Sa mga nag-walk-in po dito, maraming salamat po sa inyong tiwala. Linisan muna natin ang screen kasi sobrang dami po ng dumi mga idol. At ayan, i-test po natin kung gagana na ba yung fingerprint. Kapag umiinit na po talaga ang fingerprint, kailangan nyo pong palitan yan para hindi po siya madali malubat. Dahil nagkukonsume po yan ng battery nung umiinit siya. Ayan mga idol, yan po yung pinaka-fingerprint. At yung fusible naman ay nandyan sa gilid lang din. So grabe, sobrang kunat na ito malubat at legit po talaga ang gawan. Ayan, kung napapansin nyo po, nagtuloy na po siya, wala nang problema. So, i-search na po natin ang fingerprint kung ma-detect na ba siya. So, kanina, hindi po siya na-detect at namamatay. So, ngayon, kung napapansin yung mga idol, i-search na po natin kung lalabas na ba ang fingerprint sa setting. So, ayan, kung napapansin nyo po, lumabas na po siya. Ibig sabihin, nakaka-detect na po siya. Ayan, meron pong screen lock. So, ayan, i-set po natin kasi iba pong kamay ang nakaset dyan, yung may-ari. So, ngayon, i-check mo natin kung gagana na ba ang fingerprint. So, mag-set po tayo ng fingerprint. Ayan, mga idol. Punta lang tayo sa pattern. Ayan, pindutin natin. So, kamay ko na po ang i-register ko, mga idol. Ayan. So, kapag nag-register po ito at gumagana ang kamay ko, ay ibig sabihin normal na rin po ito. Ayan, mga idol. Kung napapansin nyo po, sumusunod po yung fingerprint. Gamit ko po yung kamay. At ayan, i-set ko na nga dito siya, mga idol. So, ayan, i-add po natin. At ayan, i-test na po natin. So, i-lock po natin ang screen at tingnan natin kung gagana na ba siya. So, ayan, merong password. Ayun, gumagana na po siya. Ginamit natin yung kamay. 100% gumana na. At hindi na rin siya namamatay. So, ganun lang kasimple ang gawin yung mga idol. At grabe, normal na po talaga ito. Sobrang kunat na po ito malubat. At wala na po talagang sakit sa ulo. Mga ganito kapag pinapatunog at ay namamatay na. So, ngayon, normal na siya. Wala nang problema. Lalo na kung i-camera. Minsan, madalas, kung pag sira ang fusible ay namamatay na siya. So, ayan, normal na po. Lahat, wala nang problema. At sana mga idol, nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At normal na rin ang charger. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating video. At paki-follow ng ating FB page, Julpon TV Official New Page. Ito lang po ang tama. Maraming salamat po.